So that viral ngayon ng PBA player na si John Amores sa pamamaril niya sa kanyang kalaro sa kabasketball. Ngayon naman, ang nangyari dito kasi, dumalo siya sa isang barangay sa Laguna para mag-basketball sa isang grupo. Ngayon naman, nagkaroon daw ng pustahan ayon sa mga news reports ng 4,000 pesos sa basketball game na ito. Ngayon naman, biglang nakita niya nagkaroon daw ng argumento at pagtatalo sa kanyang kalaro at biglang nagkaroon ng hamunan ng suntukan. Ngayon naman, nagpag-abot pa sila sa kalsada ayon sa mga CCTV and news reports at nagkahamunan ulit na isa pang suntukan. Doon na biglang bumunot tong PBA player ng baril at pinutukan niya ang kanyang kaalitan at kanyang kaargumento. Ngayon naman galit yung nanay ng taong pinutukan kasi syempre natakot siya paano kung tinamaan daw yung anak niya. Pero kasi wala naman na tinamaan at walang na-injure, walang nasaktan. Hayop pala talaga yan. Magagalisin kong buong katawan niya doon sa kulungan para madala siyang hayop na yan sa hambugan niya. Binaril niya yung anak ko ng harapan. Namatay yung anak ko. Kaya niya bang ibalik yun? Ngayon naman, sumuko na sa pulis tong PBA player sa susunod na araw at syempre, galit na galit yung nanay at handang ituloy ang kaso. Sabi naman ng pulis, ayon sa news reports, nakakaharap daw tong si John Amores ng kasong attempted murder. Ngayon naman, Dad, ano mo yung lessons to learn dito? Makakasuhan ba talaga to? Well, siguro, number one lesson to learn here, no? Huwag niyong hayaan bugso ng inyong damdamin. Kasi ano ba yung mga posibleng problema dito, no? Una, meron bang lisensya yung barel, no? Kung may lisensya yung barel, baka makancel yung lisensya ng barel. So, lahat ng ginastos mo para kunin lisensya na napakamahal at napakahaba ng proseso, bigla na lang makakansela. So, mawawalan ka ng ganong pribilehiyo, no? Na maibibigay ng mga pulis, no? So, yung LTAP na tinatawag nila, license to own and possess a firearm. So, immediately yun, makakancel yun. Number two, kung wala naman lisensya yung barel, illegal possession of firearm naman ang kaso tatama sa'yo, no? So, dahil sa galit, dahil sa pagtatalo na nangibabaw sa kaisipan ng isang tao, pag pinabayaan natin yan na maging ating pag-iisip, siguradong marami tayong problema nga harapin. Ngayon, Oo nga, yun nga yung nangyari dun nawawala daw yung baril Anyway, so ngayon, pangalawa, lesson to learn, maaring magkaroon ng maraming kaso pa siya tungkol dun sa baril, yung sinasabi ng pulis na attempted murder. Pero siguro kung magsasaliksik tayo ng tungkol sa mga batas at sa mga nakaraang mga ganyan sitwasyon, parang mas natutugma yata yung salitang frustrated homicide. No? Kasi pag sinabi mong murder, parang sinasabi mo doon merong premeditation. No? So kung ito naman nanggaling sa isang alitan, sa pagtatalo, na biglaan, most likely it will be more or less parang frustrated homicide yung tingin natin sa kasong ito. No? Ngayon, ang tanong na lang kung magpo-prosper ba? Yun ang tanong. No? So there are several elements. No? Kung magsasaliksik kayo tungkol sa mga judgment o mga nahusgahan na ng mga kaso, normally pagka-criminal case kasi, merong mga apat na elemento na dapat mong isatisfy o fulfill. No? Pero at the end of the day, nasa discretion pa rin yan ng judge. No? So number one element is meron bang direct evidence. No? So in this case, siguro yung baril nawawala. So medyo yun ang hahanapin. No? Pangalawa, yung sinasabi natin circumstantial evidence. Kung nakuha ng video footage, siguro yun, medyo malakas-lakas na yun. Ano? Saka may pangatlo, yung mga direct witness. No? May witness. Let's say, yung pinutukan niya ng baril, nandito tinamaan, naging witness yun, o may iba pang witness na nakakita. Talagang factor yun sa pagdidesisyon ng judge. No? Pang-apat, yung sinasabi nating motive. No? May motive ba? So yung galit, no? Nagtalo sila, nagkaroon ng alitan tungkol sa pustahan. So yun yung mga elemento. No? So kung normally, kung merong 3 or 4 of the elements na mabuo, talagang mahirap, mahirap ipagtanggol yan. No? Kung may mga dalawang elemento lang, nasa judge pa rin yun. At the end of the day, kung based on our research, yun ang normal na kadalasan na nagiging direksyon ng isang kaso pag criminal case. No? so pag yung tao nagpaputok ng baril para takutin yung kanyang kaaway pero hindi naman niya tatamaan, kaso pa rin ba yun? Oo naman, kasi parang frustrated homicide instead of parang attempted murder. No? Kasi pag sinayong frustrated homicide, parang pwede niya sabihin na hindi naman niya talaga gustong tamaan, pero still, intention na yung motibo na yun is subject to trial. No? Depende sa huwes kung ano yung husgado, kung ano yung tingin niya talaga nangyari. Siyempre, hindi naman natin talaga alam yung nangyari. So, napakaraming narration yan, maraming mga kwento yan, at marami din magsasabi ng mga iba-ibang kwento. So, yung nasa sa husgado yan, nasa sa huwes yan kung paano niya didesisyonan yan. No? Pero at the outset, kung titingnan mo from afar, kung titingnan mo from the information na nakukuha o nakakalap natin sa mga social media at sa mga news reports, mukhang it's more like nagkaroon sila ng pagtatalo at nagkapikunan, nagkagalitan. So, kaya nga parang nilabas niya yung baril niya at tinakot niya siguro, yun ang nakikita natin, no? Pinaputukan niya, pero hindi naman niya tinamaan, tapos biglang nawawala yung baril. So, parang So, maraming question of criminal elements dito. No? One is frustrated homicide. Two, yung illegal possession of firearm. Kung yung firearm wala lisensya. Kung may lisensya naman yung firearm, definitely makakansela yun kasi nga parang ginamit mo sa isang possible criminal activity.
activity, no? So, yun yung mga problema dyan. So, napakalaking sakit ng ulo niyan. Kasi hindi masasabing self-defense yung pagputok, no? No, hindi mo pwede sabihin self-defense kasi nga, in the first place, yung self-defense is dapat yung kalaban mo o yung kaaway mo, meron din siyang, kumbaga weapon, no? Pero kung wala namang weapon, di hindi pwedeng self-defense yun. Pangalawa, yung kalaban mo ba is a martial arts black belter, kaya mo ginamit yung baril para takutin siya. Kasi a skill in martial arts is also considered a weapon. Take note, no? So, doon sa mga martial art, mga experts, mga black belter at mga brown belters, take note na that could be used against you if you try to hurt someone or you try to threaten someone because you have a weapon which is means yung skill mo, no? So, ganun ang pagkaka-interpret natin sa mga ganyan. Speaking of other weapons, aside from yung martial arts, halimbawa, meron silang knife or meron silang stick, ginamit niya ito para takutin yung isang tao, kaso din ba yun? Yes, of course, kasi may weapon ka no? So, of course, ang tanong na lang diyan kung ano yung weapon din na ginamit mo panlaban doon, no? Tsaka kung ano yung intention mo. Kaya sinasabi ko, yung motibo, no? Ano ba yung motibo mo talaga, no? So, nasa husgado yan. Siya yung magdedetermine yan based on the circumstantial evidences, mga testimonies, mga witnesses. Siyempre, doon mo maririnig yung buong storya. Kasi, again, as I've said, no? There are always several sides to a story, no? So, yung istorya nung nagrereklamo, yung istorya na nirereklamo, at istorya ng mga nakakita, at yung istorya ng mga nakakaalam. So, napakarami niyan, no? Kaya nga dapat, bilang isang judge, talagang tinitimbang mo lahat yan, no? Kaya, kinakailangan impartial ka sa mga ganitong sitwasyon. May binanggit din yung nanay, sinabi hindi daw siya magpapaareglo. Kung yung iba naaareglo niya ako, hindi. May mga gintong kaso ba kung halimbawa yung biktima naareglo, pwedeng walang kaso, ganun ba yun? Yeah, well, normally, no, sa ating bayan, normally, no, pagka yung nagrereklamo, affidavit of desistance, kadalasan dinidismiss na rin yan, no, ng piskal o ng judge. Depende kung nasaan na yung status ng case, no. Kung nasa piskal pa lang, normally dinidismiss yan pagka nagkaroon ng kasunduan, no. Pag nasa judge naman, again, discretion ng question, no, kasi magiging people of the Philippines na yan versus the respondent, no, yung kinireklamo. So, nasa sa discretion ng judge yan kung pagbibigyan niya o hindi, no. Pero kadalasan pinagbibigyan kung nagkaroon ng kasunduan yung mga nagrereklamo at nirereklamo. So, ang lesson to be learned here, dapat hindi tayo masyado mainit ang ulo at hindi natin i-escalate yung away na biglang magdadala ka ng sandata kung wala namang sandata yung nandyan sa kaaway mo, no? Kasi kung fist fight lang yun, naghahango ng suntukan, pwede na ba gumamit ng baril doon? Hindi pa o pwede? Ay, hindi pwede. Kasi syempre, again, ano pa lang naman yun, parang palitan pala ng salita yun, di ba? So, kung palitan pala ng salita at nauna ka na nakit, mali yun, di ba? Kasi nga may kasabihan, di ba? Pag nauna, sino una na nakit, yun ang may kasalanan, kadalasan, no? Kadalasan. Kung suntukan, halimbawa, nagbato na ng kamay, pero kamay lang, wala siyang sandata, Oo. pwede na ba maglabas ng baril? Hindi pa rin. Kasi Hindi nga pa rin. kamay lang hindi naman siya, hindi naman. Unless nga talagang sinasabi ko na black belter siya, nakilala na talagang magaling siya sa martial art. Kasi kung hindi mo alam na ganun siya, again, hindi mo rin pwedeng gawin yun. Kasi nga parang, bakit mo ginawa yun, no? Kung suntukan lang naman yung hinahamon niya sa'yo, di ba? So, kaya nga napakahirap nga katulad sinabi ko, sa mga tao, no, huwag niyong hayaan na yung puot o galit sa inyong damdamin ang mangibabaw sa inyong kaisipan. Kasi nga, napakalaki ng problema nga harapin niyo. Nakikita natin yan sa kalsada, mga tinatawag nating road rage, nagtalo sa kalsada, nilabas yung baril, pinutukan yung kabilang driver. Ang kapalit niyan, sa ganyang maikling panahon ng inyong pagkagalit o ng inyong pagkawala ng control sa sarili niyo, self-control o disiplina, na bahabang buhay niyong pagbabayaran yan. Kasi nga, una, yung cost ng abogado, yung ibabayaran mo sa mga abogado, no? Napakamahal yan. At least gagastos ka ng higit ko mo lang, hindi bababa ng 200 to 500,000 yan. Dahil siyempre, lawyer mo, may acceptance fee, tapos may hearing fees pa yan, meron kung mga anong mga babayaran pa, pag bail. So, napakaraming gastos niyan, no? So, napakagastos niyan. Una, pangalawa, siyempre, pwede ka pa rin makulong, no? Pag nakulong ka, sira na yung buhay mo, no? Kasi nasa kulungan ka na, hindi ka na makapaghanap buhay. Pangalawa, siyempre, kung ikaw yung naghahanap buhay, pag lumabas ka, wala na rin gustong tumanggap sa'yo kasi criminal ka na. At pangatlo, habang nasa kulungan ka, maraming pwedeng mangyari sa iyo, no? Pwede kang mabiktima doon ng mga rape, kung lalaki ka, pwede kang i-rape ng kapwa mo lalaki, at pwede kang saktan, pwede kang bugbugin. Pagkatapos nun, siyempre, yung health mo magdi-deteriorate yan, no? Kasi nga wala na yung masarap na tulugan, wala ka ng freedom. So malamang magkasakit ka pa at mamatay ka na maaga. So at the end of the day, is it worth it? So kinakailangan kung medyo madalas mainit ang ulo mo, dumaan ka sa isang anger management session, no? Kaya kailangan practicein mo yung sarili mo na ma-manage yung anger mo. Pangalawa, spiritual upliftment. Ito yung tinatawag natin, kinakailangan dumulog kayo sa Panginoon, humingi kayo ng tulong sa Panginoon, magdasal kayo para kayo ibigyan ng sapat na hinahon
na mapangalagaan nyo yung kaisipan nyo at damdamin nyo. Yung pagpapakita ng baril pero hindi mo puputokin para sa mga gun owners dito na nakikinig, pwede rin ba yun or bawal din yun? Well, bawal yun kasi parang threat pa rin yun, no? Harassment yun, no? Pwede ka pa rin kasuhan ng harassment or threat, di ba? So, again, to me, in life, if there's a way to talk things diplomatically and in a peaceful manner, that's the first and foremost thing that you should work on, no? Resorting to arms or physical violence is only when you are really being threatened as a person na masasaktan ka, mamamatay ka, na alam mo ikakamatay mo. Siguro, that's the time that you can say, you can invoke self-defense, no? Kung talagang alam mo para. Pero kung hindi naman, kung ego lang o pride lang, mabuting talikuran mo na. Kasi ano ba naman yung 5 minutong pride o 1 oras na pride o 1 araw na pride, kapalit nun habang buhay na pagdurusa at madudurog din yung pride mo at ego mo. Kasi pag nasa kulungan ka at habang kinakasuhan ka, walang-wala ka ng ego dahil babasahan ka na nasasakdal ka, tapos maiinsulto ka ng buong lipunan. So, yung pride at ego mo, nawasak din na mas marami pa ang nakawasak kaysa yung isang tao lang na pagbigyan mo na lang, idasal mo na lang siya. At alam mo, sa aking karanasan, yung mga taong ganyang abusado o nananakot, kadalasan nagiging pinaparusahan sila ng Panginoon. Ilang beses ko na nakita sa buhay ko yan. Saka yung career niya bilang BBA player, baka maapektuhan. Oh, definitely, wala na yun. No? At this point, medyo may hirapan siyang makabalik as a professional basketball player. Sayang naman yung career niya, di ba? So kung let's say another 5 years, nakikita siya ng 100,000, 200,000 naman, di magkano nawala sa kanya ng milyon na yun kaysa doon sa 4,000 lang na pustahan nila, hindi ba? So anyway, yun yung mga lessons learned namin for today. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. Ako naman si Michael Sai, inyong dad ng bayan.